Okay, so ang subaybay ang topic ko natin ngayon ay tungkol doon sa syntax. May nilabas kasi kung syntax na English, kaya lang baka hindi nyo naintindihan, so tatagalog ako, no? Alam nyo, ang syntax sa computer napakahalaga niya kasi pag hindi nyo natutunan, magiging plain user lang kayo ng computer. So, pupuntahan nyo itong armantutorial.wordpress.com, no? Tapos makikita nyo dyan what is syntax. Ngayon, kukuhanin nyo ito. So, i-explain ko sa inyo ito, no? So, ito yung command, yung number 1. Sabi dyan, specifies the name of the command. Itong number 2, yung optional na bracket. Sabi dyan, kung ano hinihingi sa loob ng bracket, yun lang ilalagay nyo. Pwedeng huwag mo na itadyaw yung bracket, sabi. Indicate sa natin that is optional. Ngayon, dito naman sa number 3, may split vertical bar ito. Pipili ka lang sa 2 o 3 o 10 pinagpipilian basta may split vertical bar. Hindi pwedeng break on off, hindi break upon, hindi pwede. So break on or break off lang, ano? So ito naman number 4, kung hiningi nga rito sa bracketed drive, so ano ang mga drive ng computer? So A to Z. Yan, magiging A to Z yan, no? Ngayon, yung FAT, yung backslash, karaniwang backslash yan, followed by the file name, pangalan ng file. Kasi ito, mahalaga itong tatlong tuldok na to na ellipsis, ang tawag dyan, ano? Tapos yung mga ikalwalo, yung tinatawag na options, yung mga slash P, slash W, switches na tinatawag, no? So, yung programming language, meron yung walang laman sa syntax, ibig sabihin mandatory. O kaya minsan gumagamit sila ng less than or greater than symbol sa programming. So, idagdag nyo na lang yan, no? Tandaan nyo, pag nagbasa kayo ng command, ito yung pinaka-command, itong mga nakikita nyo sa kanan, yan yung tinatawag na parameters. Ngayon, yung inilalagay nyo dito sa loob, yun yung mga tinatawag na arguments, yung data. So, pag sinabing parameters, ang buong syntax kasama yung command. Yan, yung isang buo na yan, yung tinatawag na syntax. Paano mo gagamitin yung command? So, kailangan maglagay ng legend. Parang sa gitara, may legend din, ano? So, ngayon, nuulit ko, ang tawag dito sa simula dito sa 2 hanggang 8, tawag dyan ay parameters. Yun naman mga value sa loob, yung mga drive, path, file name na yan, options, yun yung tinatawag na arguments, yung mga data na nilalagay mo, no? So, yan, reviewin nyo yan, no? Yan, itong ibig sabihin ng ellipsis na yan, infinite. Pwede mong ulit-ulitin yung buong parameters. Simula rito sa 2 hanggang doon sa 8, pwede mo silang ulit-ulitin, i-cycle, no? So, bibigyan ko kayo ng sample. Sa computer, ang gagawin nyo lang dun, i-type nyo rito, press nyo window R, tapos type nyo yung CMD, lalabas na to. So, yung CMD, may mga run with administrator. So, minsan kailangan yung i-right click yan, i-run nyo as administrator para magawa nyo lahat ng command na gusto nyo, no? So, ito yung administrator, ito yung normal user lang siya, ito administrator to, ito nagpunta sa system 32, no? Yan, gagawin nyo, itatype nyo yung help, ano? So, makikita nyo na rito lahat ng list ng command ng Windows. Ngayon, piliin nyo yung attrib. Halimbawa, gusto nyo reviewin yung attrib. Yan, i-type nyo. Lahat ng command na yan, lagyan nyo ng slash question mark sa dulo. So, attrib, slash question mark, ganoon.
So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung command attrib. Ito yung simula rito sa positive R hanggang dito sa /L. Yan yung tinatawag na parameters. Anong ilalagay mo sa loob? Okay? So, ito na. Sabi doon, positive R. Hindi pwedeng attrib, positive R, negative R. Hindi pwede. Kasi mayroong split vertical bar doon. Ibig sabihin, pipili ka lang ng isa. Kaya attrib, positive R, positive A, positive S, ganun. Positive 8. No? So, yun ang ibig sabihin ng split vertical bar. Ito namang option na to, yung mga drive letter. Attrib A, ganun. Kasi titingnan mo yung file dyan kung nakatago eh. Kung nag-attrib ka rin sa Windows kasi, nag-attrib kang ganun. Ayan o. Ibig sabihin ito, system, tapos H. So, hidden ang ibig sabihin. Hidden na naka-read only pa. Ayan o. Yung IO.sys, MS-DOS.sys, naka-hide sila. So, sa normal DIR, hindi nyo makikita yan. Wala rito yan. No? Wala yung MS-DOS.sys dyan. Wala. Kasi naka-hide siya. So, yun ang gagawin nyo. Yan ang pag-aaralan nyo. Ito. Mahalaga sa programming to. Pag ito naintindihan nyo, lahat ng programming language matututunan nyo na. No? So, ang una nating tatalakayin yung tinatawag nating bracket. Yan yung bracket. Saan nakita yung bracket? Ito yung bracket. So, ang ibig sabihin yan, sa bracket, kung ano lang hinihingi sa loob ng bracket, no? So, halimbawa, dir / question mark ka. Ano hinihingi sa bracket? Drive. So, ilalagay mo dyan, dir, pwedeng dir, wala. Kasi puro optional yan, puro may bracket. So, pwedeng dir lang command. Pwede naman parang dir lang naman. Kasi optional yung bracket. Kaya ngayon dir E. Kasi sabi drive. Humihingi ng drive. So pag sinabi drive, wala namang dir drive. So mali yun. So ilalagay mo yung hinihingi na A. A to Z. dir A. Di ko may drive A ka. dir B. Ako may dir E ako eh. Huwag mo na ilalagay yung bracket. No? So, ganyan na lang. dir E. Ayan, naman ang E-drive ko yan. dir F. Ayan yung naman ang drive F ko. Diba? So, ganun yan. Ayan o. Directory ng F. Directory ng E. Pero nandun ka sa C. Sa C drive. Yan, nandyan ka. So, ibig sabihin, hindi ka na po pwede. Hindi mo kailangan puntahan by F para ka mag-dir. Hindi na. No? So, lahat ng command nandos, lagyan nyo lang / question mark. Tuturuan na kayo nyan. Kasi i-discuss na ng computer yan isa-isa. I-discuss na itong /o na yan. Ano yan? /o. So, pupunta kayo dito sa o. /o followed by sort order. So, /on. Pwede palang command yung /on. /oe. OG. OS. OD. O minus. O, di ba? So, pag sinabi mo namang /AD, /AH, lahat ng nakatago, /AS, lahat ng system file, pwede. So, karami mong magagawang command. Directory, E, name of the file, pwede, isang file lang. /A, pwedeng AH, yung nakatago. Tapos, ano, by size ba siya, by name. So, pwede mo siyang i-command ng dir / sabihin natin dir /s hidden muna /h invalid switch. Mali nga. Bakit? Kasi hidden eh. Kasi /h dapat, no? So dir syntax error tawag doon. Dapat AH. So, ito yung mga nakatago. Ngayon, yung namang SAS, system file. dir /as. Yung system file yan.
Banyo. Yan, ang gusto ko niyan, by size. Hindi mauuna to. Pag malaki. O, di ang gagawin mo, by size slash OS. Mag-OS ka ngayon. Kasi ayun eh. Slash OS. So, CLS, clear screen. Para kung ayaw mo, basta CLS slash question mark, magtanong ka rin. No? Clear the screen, sabi. Basta mag-help lang kayo. Tapos, maaaral nyo na ito lahat. No? Tuturo na sa inyo yan. So, ngayon, ang gagawin nyo, so, yun na yung bracket, ano? DIR. Kung ano lang hiningi sa loob ng bracket, yun na ibibigay nyo. Oh, hinihingi, file name. De, trillions of file name, quintillions of file name. Combination of A to Z, 0 to 1. So, lima, nag-DIR ka. Gusto ko lang ilabas yung file na ano, na ito, yung Rachni Decrypto. DIR. Tapos pindutin mo yung tab, lalabas na yan, no? Hindi na kailangan i-type lahat yan. So, yun lang, nilabas kasi yun lang hiningi mo. So, niran mo lang na command, DIR file name lang. Ito lang niran mong command, oh, DIR. Kasi ito lang file name. Eh, paano pa ito? Kadami-dami. O, yung path, karaniwang backslash na yan. Kaya, halimbawa, nandun ka sa E. Reviewin natin yung E. Pumunta ka sa E drive. E colon, no? Yung paglilipat ng drive, eh. Letter, drive followed by colon. So, kung nag-DIR ka dyan, halimbawa, gusto mo lang tong git. Ito, i-highlight mo, tapos right-click ng mouse, copy na yun. O, na-copy na. I-right-click mo lang yung mouse, right lang. Select, then right-click. O, copy mo yun. Nasa C ka ngayon. So, pwede yung sundan yung DIR, E, backslash, yung path. I-ganon mo yung file. I-enter ka. O, makukuha mo rin yung file. Hindi mo na kailangan pumunta sa E. So, ganun yung DIR slash question mark. So, maaaral nyo na ito lahat. Ngayon, kung mahaba siya, pwede siya mag-post. Lagyan nyo ng slash P. Ito. Kung puno na screen, magpo-post yan. Ganon. Naman nyo, lagyan nyo yung slash Q, ilalabas nyo yung may-ari ng file, gano'n. Dami-dami yan. So, yun yung sa bracket, no? Kung ano hinihingi sa loob ng bracket, ilagay mo. Hindi mo na kailangan i-type yung bracket. Kuha nyo. So, ngayon, kaya nga, ganyan yung command. Halimbawa ay echo slash question mark. O, ayan o. Di ba pwedeng echo lang? Echo is on, sabing ganon. Tapos type mo echo is off. Di ba? Ngayon, echo message. Kasi hinihingi ng bracket, message. Di type mo echo. Gwapo ako. Di lalos, gwapo ka. Echo. Sinungaling ka mo. Di lalabas sinungaling. So, yun yung command na echo mo. Naggagawa siya ng message. Kasi display message eh. Ginagamit yan sa mga batch file. Panoorin yung XC Combat kung aral, ano? Kung matututunan yan. So, ngayon, tulad yan, halimbawa, echo slash question mark. Dahil nag-help kayo, yun ang lumabas. Kasi kung tinan nyo may help, pipili kayo ng command. Ang kinuha ko dito yung echo. Gusto kong pag-aralan tong echo eh. Ang ginagamit tong echo. Ganyan. Yan. Ang ginagamit tong echo. Ganun. So, maaaral nyo na ito lahat. Ang ginagamit yung copy, date, delete, paano gamitin. Kasi marunong kayong bumasa ng syntax. No? So, halimbawa, echo. Ngayon, kung halimbawa yung command so halimbawa yung command na binigay sa inyo ng feature nyo nag-program, halimbawa ako nilagay kong command ipakita, ganyan. Kasi ito yung function, nilagyan ko rito ng animal,
Yan yung command. So yung syntax, so lumalabas itong itong ipakita, itong ipakita, itong animal, ito yung tinatawag na syntax, ay parameters. Itong buo na to, yun ang tinatawag na syntax, no? Yan yung syntax. Yung ilalagay mo sa loob, yun yung laman ng command. So, pag nagawa ka ng command, di naman pwedeng ipakita. Kasi tatype mo animal. So, error yan. Kasi ang hinihingi ng command, lahat ng animals sa mundo. So, ang gagawin mo doon, ipakita aso, ganun. Ipakita ang pusa. So, sa napakaliit na syntax na yan, kung ilang libo na yung hayop, sa maliit na command na yan, libo na pala yung magagawa mo command. Nakuha nyo? Ipakita mo yung baka, ipakita mo yung kamote, mag-e-error yan. Kasi yung kamote, gulay. Nakuha nyo? So, dapat ang command ng ipakita gulay, so tatama yung ipakita okra, ganun. Nakuha nyo? So, ganun. So, ganun yun. No? So, ano hinihingi sa bracket, yun ang ilalagay nyo. Kaya ganun din dito sa programming. No? So, ngayon, ang susunod naman, ito namang, tapos na tayo rito, sa bracket, dito lang tayo sa split vertical bar, separate to mutually exclusive choices. Ang ibig sabihin, isa-separate niya yung command, break on off. So, type only one these choices, sabi. Either break on or break off. Do not type the pipe itself. So, huwag mo nang i-type yung pipe, no? So, ang ibig sabihin, kung nakabasa tayo ng ganyang command na may split vertical bar, katulad ng echo / question mark, nabasa mo. So, echo, pwede. Echo on, pwede. Echo off, pwede. Mali, echo off, pwede. So, wala na siyang message, wala na si drive ko, in-off mo so echo on mo ulit, lalabas ulit yun. So, echo / question mark. So, echo on, hindi pwede yung echo on off, ganyan, hindi pwede yan, syntax error yan. Pwede yan dahil message, nakuha niya itong sa message, no? Pero yung sinasabi, pipili ka lang sa programming, marami yan, marami ka naman encounter na ganyan. Meron ng marami yun sa so nakukuha nyo, no? Kung may nakita kayong split vertical bar na ganito, pipili lang kayo ng isa. Kaya nga, halimbawa, yung command na ipakita, ayan, ganyan, tapos nilagyan kita ng animal, tapos nilagyan kita ng kamote, ganyan, kaya animal, gulay. So, pipili ka lang, pwedeng ipakita aso, hindi pwedeng ipakita aso, okra, hindi pwede. Kasi nilalagyan niya kita ng limitation. Sapatos. Ayan. So, mangyayari dyan sa command na yan, syntax error yan dahil wala namang command na ipakita sa computer. So, pinakikita ko lang sa inyo na pwede kasing gumawa ng command na ipakita sa programming, mga function and procedure na tawag doon. No? So, ngayon, kung sinabi mo ipakita animal, gulay, sapatos, ganito yung nangyayari dyan. Okay, so ganito, no? O, halimbawa yung command na naman, ganyan, type ipakita. Dito natin, sabi mo ipakita, ito yung command, yung function. Ito yung animal, tapos gulay, nilalagyan ko na split vertical bar, tapos sapatos. So, ang command na mabubuo mo dyan, ipakita, ito, aso, yan, pwede yan. Kasi, namili ka lang. Ipakita okra, yan, pwede yan. Kasi, pinili mo na sa gitna, yung gulay. Ipakita Adidas, yan, tama lahat yan. No?
Pag sinabi mo ipakita aso okra, sira yan. Syntax error yan. Error yan. No? Natandaan nyo yun. Pili ka lang ng isa. Pero hindi mo na kailangan type yung animal, yung gulay, saka split vertical bar. Okay? Liwanag yan ha. Okay, so ganun din sa attrib. Yung sinasabi ko sa inyo, napakadami. So, attrib, positive R, ganun lang. Pwede pag sumasamahin mo ito lahat. Attrib, positive R, positive A, positive S, positive H, yan, pwede yan. No? Pwedeng positive O. Iseset mo nga eh. Iseset mo yung attribute ng file eh. So, nakuha nyo na. So, hindi pwedeng attrib, positive R, negative R. So, hindi pwede. So, yung bigyan ko yung sample. Copy ko, copy mo yung keyboard, arman.txt. Lagyan natin ng teach yourself syntax. Pindutin yung F6 sa keyboard. Enter. So, nakagawa na kayo ng file. Directory arman.txt. So, ayan na yung file. Mayroon naman 22 bytes. No? So, pansinin ninyo, itong file na to, na Arman, pag nag-notepad kayo, arman.txt, lalabas na teacher sa syntax. So, yun yung laman, ano? So, exit natin. So, ngayon, ang mangyayari dyan, kapag nakaganyan na siya, i-attrib natin, attrib, arman.txt. So, nakalagay lang I. So, ano ibig sabihin ng I? Oh, not content index file attribute. So, wala siya sa index. Okay, hindi siya naka-index. Okay lang. So, yun ang normal na file. Inalis ko kasi yung indexing sa searching kasi bumabagal yung PC ko eh. So, ngayon, halimbawa, ang gagawin mo, gagawin natin siyang read-only lang. Ayan, sabi rito, R, read-only lang daw siya. Hindi raw siya mabubura. O, di, gawin natin attrib, positive R, arman.txt. So, ngayon, delete arman.txt. Access denied siya. No? Bakit? Kasi, pag nag-attrib kang ganun, slash attrib arman.txt. So, ayun siya. Meron na siyang R. Naka-read only siya. No? Pag nag-dir ka, nakalabas siya. Kikita nyo sa taas, ayun o, arman.txt. Ayaw ko makita siya. So, yun yung ginagawa sa window. Nandun na lang mga option nun, ano? Pero, at least natututunan nyo yung command. Kasi gusto ko maging programmer nga kayo eh. Hindi kayo magiging programmer pag di nyo alam ito, magiging plain user lang kayo. So, ngayon, ang gagawin nyo, kasata ng buhay nyo, wala. Hindi kayo maging programmer. So, attrib, gagawin natin ngayon, positive H, i-hide naman natin arman.txt. Tago naman natin. So, pag tinype mo ngayon yung attribute niya, ano na yung file niya, attribute, oh, naka-HR na siya. Ibig sabihin, hidden na, read only pa. So, pag din-IR mo yan, wala na siya sa list. No? O, ganun yun. So, kayo na mag-try nung maraming option ha. Kasi nakakapagod yan. Daming option command yan. No? Magiging system file attribute. Lalagyan mo siya ng positive S. Ano? Eh ngayon, paano ko na maaalisin? Adi siyempre, i-clear mo naman siya. I-negative mo naman. No? Ganun lang yun. So, attrib, minus H. Pwedeng pagsabayin na yung minus HR arman.txt. Pwedeng ganyan. No? O pag sinabi invalid switch, ilayo mo. So, yun. So, kasi hindi nga mubra. Sa ibang programming kasi pwede yun. Sa ibang command. So, attrib arman.txt. So, wala na. Normal na siya. Wala na yung SR kanina, no? Kanina may HR yun eh. Ayun, no? Ganyan. So, yun yung gamit nitong split vertical bar. Ito, dadalaw lang pagpipilian, ano?
Mga may SQL command, ako, 10 yun, ganun, 5, bahala na, at least alam mo na gamit. So, tapos na tayo dito. Sunod sa drive, A to Z lang naman yan. Path, yung file name lang, bakas lang. File name, alam niyo naman. Siyempre, pangalan lang ng file. Hindi pwedeng dir drive path file name. Yung sinabi ko sa inyo kanina na yung halimbawa, nandito kayo sa sabihin natin na pumunta kayo sa F drive. Pag pupunta kayo ng drive, lalagyan nyo talaga ng ano lang yun drive, sabi, followed by colon, ganyan sundan mo sa E tapos F, milipat siya, di ba? Ngayon, sabi roon, drive path file name. So, drive, sabi, dirc colon path arman.txt. Di lalabas din. Hindi mo na kailangan pumunta sa C dahil nandun yung file. So, yun lang ang ibig sabihin nitong drive path file name. Ngayon, diretso naman tayo sa ellipsis. Ano yung tatlong dot? Ibig sabihin naman ng tatlong dot na yan. Halimbawa, path slash question mark. So, ayan napapansin nyo, may ganon. So, ibig sabihin, pwede mo ulitin itong buong parameter. Lalagyan mo lang ng semicolon sa dulo, no? So, pwede mo nang drive C colon slash windows ganyan. Yung mga subdirectory mo na may executable file. Ano yung execombat ko, no? Pag nakapat kasi under ka, maging global yung program. Hindi mo, nasa C lang siya. So, pwede mo siyang irang kahit nasa F ka, nasa G ka, drive ka, anywhere na nga, maging global na. Tigas ang ulo mo So, ganun gagawin mo, no? So, halimbawa, katulad yan, path, drive path file name. Yung mga path na yan, ipinapat mo yung mga executable file. So, nakaw mo na. Yung mga executable, ibig may execombat. Panoorin nyo muna yung execombat ko na command na tutorial, ano? Pag napanood nyo yun, maintindihan nyo itong path. Execombat yun lang sikreto ng Windows Lahat na may execombat tatakbo Nilagay na lang sa icon yan. Kaya mandar. No? Nandun sa execombat. So, tulad ng format ko man. Magpo-format ka ng hard disk mo. Ayan format, volume, sabi ganun. Meron bang nakalagay na bracket? Wala. May split vertical bar? Wala. So, yun yung sinasabi ko rito na empty, option, mandatory. Null. Empty siya. Walang symbol. So, ibig sabihin, kailangan mo ilagay. Mandatory yun. No? So, ganun siya. No? Ang dami niya, no? Kaya nga, ang gagawin mo, format A drive /fs yung file system, pwede mo i-type yung F80, F8032, mga gano'n. Nakukuha nyo? So, ganito sample niya ng paggamit ng command, pero wala naman akong drive na inilagay sa PC kasi buburahin yung laman. So, ganun yun. So, bibigyan ko lang kayo ng sample ng pagbasa. Okay, so sabi dyan, format, sabi yung volume pwedeng drive drive talaga yan, yung volume specify the drive letter sabi, followed by column drive in, diba, po formatin mo /fs, hindi mo na kailangan type yung bracket, no? Pag ganon, so gawin mo lang /fs, then ito na nga anong file system. So, lalagay ka ng colon. So, pwede mo na siyang gawing path 32. Ganun. So, yun nakukuha mo na. Di ba? Ganyan, path. So, magiging 16-bit lang yun. So, pwede mo siyang gawing path 32. So, ayun. So, pwede mo siyang extended path. So, gawin mong EX path. So, di ba? Sa Windows naman okay lang kung maliit o malaki, wala namang sa Windows. Sa Linux ang sensitive.
So, hindi mo pwedeng lagyan ng comma, tapos pag sunod-sunurin mo, wala naman nakalagay na comma dito eh. Kung may comma dyan, tapos may tatlong dot dyan, pwede mo sunod-sunurin. Pag may nakita yung tatlong dot, dito, ibig sabihin, pwede mo itong gamitin lahat. Lagyan mo ng comma. Ganun yun. Yung tinuturo kong dot kanina sa inyo, no? So, isa lang sinasabi. Hindi, pwede mo rin siyang gawing UDP, ganyan. Ganyan. UDF pala. Ano ba? Pattern ito na. Yung extended. 64-bit. Pwede na yan. Expat. Okay, sabi, /B, anong label? O, di, specify the volume label. O, di, pwede mo siyang lagyan ng /B gano'n. Colon. Tapos may drive. Parang. O, gano'n yun. /Q, quick format. Di, pwede, mabilis. Hindi ka na, hindi na magka-count ng matulin yan. O, gano'n. O, ano size ng sector track? O, di, dapat, ito yun. Tingnan mo yung size, ayun o. 56K, ang dami mo gagamit. Ayun o, 8192. So, ganun. O, di teacher nyo na yung computer. Hindi mo na kailangan teacher. Ano na. Tuto na kayo. So, maliwanag. Yung tatlong dot ay pat. Ito. Type ko yung pat. O, ayan o. Dami. Kasi, kanina, sabi ko nga sa inyo, pag tinype mo yung pat dito, CLS, clear screen tayo, no? Hindi ba sabi niyan, pat, /? Sabi rito, pat. O, dito yung drive. Pat is equal to drive, followed by / location ng file, mayroong semicolon. Ayan, nakuha nyo na. So, ibig sabihin, natapos mo tong isang syntax simula rito sa parameter. Yun yung sinasabi ko sa inyo argument. Ayan, no? Ayan, ganyan. Ito na, shortcut lang yan. Sinabi naman dito yan. Yung, ito, including path in the new path setting causes the old part to be appended to the next setting. So, dadagdagan lang. No? So, ipinapat mo nga. So, yun yung mga nakapat. Ginagawa naman to sa window eh. Yung sa pag nag-edit kayo ng pinakapat ng window sa system setting, sysdm.cpl yata yun, no? sysdm.cpl system. Ito dito yun. Ito lang kayo sa advanced environment variable, kasi ito yung path. Ayan, mag-add lang kayo dyan, new, no? Mag-new kayo. Kaya ayan yung mga path. Ibig sabihin, na-under yan lahat. Yung PHP ko, path ko, lahat na-under. Anywhere, any path. Kasi yung mga bin file, mga executable, nakapath lahat. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangang puntahan yan, na-under lahat yan, no? Wala na tayo sa PHP drive ko, pero pag nag-PHP ka dyan, /? Under siya. Diba? Pero mali yata yung syntax. Kaya PHP -h yata yung help niya, no? Basahin yung syntax. Mahalaga, no? Ayaw mandar, mali. Tingnan natin. Pag ayaw, Control C, i-break mo. Ayaw, Control C. So, PHP -help, baka ganyan. O, ganun nga ang command. Diba? So, ayan ang command. PHP option. O, dami, o. Dami yung option may lalagay. Ayan. Option -a, blah, blah, blah. Yung argument, may tatlong tuldok, pwede nyo tapos pahabain yung buong syntax na yan. Kuha nyo na. Galing, ano? Walang itatagong command sa inyo. Kaya nga, halimbawa, net shell yung command /? Ka.
Oh. Halimbawa, gusto mong aralin tong WinSock. O di net shell, WinSock. Sabi dyan, i-type daw yung command eh. Sabi dyan, no, to view help for a command, type the command followed by space and then slash question mark. So, pwede pala lagyan to ng command. Gagawin mo, slash question mark. Tuturuan ka na naman ng command sa WinSock. Net shell WinSock reset the WinSock catalog to clean the state. Lilinisin daw yung Windows socket mo. Net shell WinSock reset. Diba? Ganun yun. You must restart the computer in order to complete the reset. Naman IP net shell slash question mark. Int naman. Yung iba kasi int interface, yung shortcut. Pwede ring interface, pwede ring int. Minsan pwede yun. Kaya net int slash question mark. Lalabas yan. Diba? So, kaso net yung command eh. Net shell int slash question mark. So, mali yung net shell. Net shell interface, net shell int IPv4 TCP. Yan. Sundan mo net shell int TCP plus question mark, gano'n. Di lalabas na naman yan, reset. Net shell int TCP reset. I-reset naman yung i-reset niya yung old TCP parameters. Transfer control protocol yun. Pwede rin net shell IP reset. Net shell integer IP reset yata eh. Tama, ayan, reset nyo na yung IP mo. Ako nyo ang dami. So marunong na kayo, isipin nyo, ituro ko lahat yung command na yun, dami-dami. So ituro ko sa inyo lahat, kaya dami niya eh. Mamamatay ka na nga dyan, hindi ko pa naran yung DIR sa buong buhay mo eh. Ito, mamatay na ako, di ko pa natapos yan eh. Napakahaba. Ay ba, gumagamit niya ng DIR slash question mark, gano'n. Tapos eh, DIR asterisk, lahat. At lang gusto ko lang simula lang sa M. DIR M asterisk. Kasi yung may ano pa yan eh, may wildcards pa. Naituro ko naman sa inyo yun. No? So, ayun, sa programming ngayon, ayun, pag nagpunta na kayo dito sa mga programming language, halimbawa, aralin nyo yung Kotlin Playground, Kotlin Tutorial, Java, anything. So, makiklik nyo na yan. Pwede na kang maging mobile programming o Java programming. Lahat yan, magkakamukha lang yan. Syntax lang mahalaga dyan, no? Ano? Kasi namin, start Kotlin daw sabi. Programming ng Kotlin. So, dali lang yan. Kasi marunong na kayong bumasa ng command. Ano ba, in-start natin Kotlin tour. Accept all cookies. Sige. Tuturuan na kayo sa variable niyan. Halimbawa, hello world, sabi nga nun. O, ayan. Tinuturuan na kayo. Sundan nyo raw to. Function, print line, followed by hello world. O, pag inira nyo yan, hello world. Tingin. O, ayan. Ganda yung program niya. O, ganun yun. So, pwede nyo na itong i-edit. Hello Pogi ako. Ganyan. Lalos Pogi. Tapos lagyan nyo rin yung bigla ng sinungaling. Yan. Pwede yan. Kasi buo pa rin syntax nyan eh. Ay, hindi na pala. Tira na nga pala.
balik mo sa dati. Ganun lang yun. No? Sinungaling. Okay. So, nagtitrace na ano eh. Ngayon, naiintindihan nyo na to. Pag sinabi function, ano yung mga function niya. Diba? Ayan. Function, hello. Ayan. Return hello world. Tinawag mo yung function, si hello. So, under dito, hello world. Pinalitan mo ito na ano, pangit. Yung command mo, pangit. Desira na yan. Hindi niya andar. Palitan mo ito ng pangit. Pangit. Hello world. Pangit mo. Kamong gano'n. Hindi gano'n mo siya. Hindi lalabas siya, no? Pangit mo. Kaya. No? Naku, gano'n ang mangyayari dyan. Yung yung syntax dyan ang mahalaga, no? Yung sinabing function, basahin nyo lahat. Ayan, o. Sabi niya, sa X, ayan, tinuturuan na kayo. Yung mga colon. Susundan nyo lang yan. Tuturuan nila kayo. Message, sabi, followed by string, prefix. Ito nga mahalaga eh. Natalan nyo to. Yung daw message ay string. Ibig sabihin text. Yung prefix, yung nasa unahan, string. So, pinuha niya yung prefix, nilagyan ng nilagyan dito. So, tinawag, nilagyan ng prefix na lag. Pag inilanan mo yan, ang lalabas ngayon dyan, yung prefix, string. Pag ginawa mo integer yan, mali. So, sabi, i-print mo yung prefix, followed by message. Ano ba yung prefix niya? Lag. Ano yung message? Di lalabas dyan, lag hello, ito nga. Di i-run mo siya. Lalabas dyan, lag hello. Di ba? Pag ito, pinalitan mo ito ng pangit. Palitan mo rin ito ng pangit kasi yun yung pangalan ng function mo. Ganun lang yun. Ako nyo, ayan o. Ayun, ito, hindi mo ito pwedeng palitan kasi function nila yan. No? Built-in function yan, yung print line. Pag binasa mo yung print ln, mababasa mo na yung sinasabi kong syntax. Magagamit mo na siya. No? Ito, pwede mo itong palitan na ano eh, kamote. Pero ito, palitan mo rin ng kamote. Ganun. Kasi siya yung string na yun. So, ayun, mali na to. Dapat kamote din yun. Ganun, no? So, tuturuan naman kayo ng sa programming basta ang mahalaga dyan yung syntax. So, ayun, no? Pwede palitan mo itong hello, kamote. Pwede mo i-edit lahat. At least alam mo. So, pwede mo gawin itong mensahe kasi yung may hawak ng variable eh. O, gagawin mo itong mensahe. Ito, gawin mo itong mensahe. Lag hello kamote na may mensahe ka mo. Marunong ka na bumasa ng syntax. So, kaya sabi niya, lag kamote may mensahe. Ganun. Yung sinasabi nyo na may argument, sinasabi may parameter, no? So, dapat alam nyo yun, no? Oo. Diba? Madali lang ang programming. Na-enjoy nyo yan. Kasi, akala nyo kasi mahirap. Mahirap yan sa hindi marunong na syntax. Diba? Halimbawa na, gusto nyo mag-aral ng Java programming. Hindi, mag-Java kayo. Java programming. Bigyan ko kayo ng sample, halimbawa sa W3 School. Yung W3 School, ito, web online tutorial. Mag-aaral na ito lahat. Yan. O, gusto mo mag-aaral ng ano, HTML. O, di-click mo. Enjoy mo na. O, yan yung mga sample. O. May mga header. Gusto mo mag-aaral ng JavaScript. Tingnan nyo yung syntax. Na?
Halimbawa, SQL na lang. Gusto ko ng SQL, sabi nyo. Gusto ko ng SQL. Ay, ayun, may syntax, Di ba? Ayun, ayun, mga syntax. Select asterisk from customer, yung table. Di pag click mo yan, lalabas nga naman lahat ng customer. Kasi marunong ka ng syntax, pag niran mo, di lalabas. Ayun yung mga customer. Di ba? Dami. Kasi pinili niya yung customer table. Ngayon may command na i-describe yung customer table. Balit. Pwedeng show table customer siguro. Ayaw din. Lumawa, sabi dyan. Wait. Ang aaralin nyo yung select command. Gagawin nyo ganito. Select my SQL syntax. Yan yan. Kaya dito lang magbasa. Diyan sa SQL developer. So hindi tayo magbasa. Yan naintindihan nyo na to ngayon, diba? Kasi alam nyo na, tinuro ko na sa inyo. Select, pwedeng distinct lang, pwede nyo wala na tong high priority, pwede wala na rin to kasi may bracket. So select expression from table where, ayan, alam nyo na lahat yan, diba? Ma-enjoy nyo na yung programming nyo. Diba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ito ang mahalaga. Ito ang daw tinuturo ng teacher nyo. Hindi yung bigla na maglalabas ng select asterisk from customer. Diba? Walang ganon. So, okay, balikan natin yung W3 school. Halimbawa, W3 school. Kasi ito kasing SQL sa Windows to MS SQL, pero pwede rin daw may SQL. Ganun lang yan. So tingnan nyo halimbawa kanina sabi select asterisk from customer table, sabi hindi pag iniral niya ganon. Ang sabi dyan sa syntax, select asterisk, ayun na yung mga expression. So dun sa mga expression, tingnan nyo expression, basahin nyo ano meaning ng expression. Sabi select, ayun na yung command, asterisk from table. Ayun, yun lang ginamit. Hindi naman ito nagamit lahat. Ito kasing distinct, ginagamit lang yung pag ayaw mong double. Distinct row, walang kamuka, gano'n. Distinct, walang kamuka. Pag all, basta lalabas lahat. Itong distinct nililimitahan, walang magkakamuka yun. Gano'n. Sabi niya. So, gano'n, no? Select expression. Then, gagawin nyo, halimbawa, nandito na kayo, niraran nyo to, select asterisk from customer, try by yourself, sabi. So ito na yun, tinitingnan mo yung table ito yung lumabas. Ngayon, base rin sa binabasa natin, buong table yung nilabas, no? Ngayon, sabi dito sa exit natin to, sabi dito sa syntax, select, sabi nga nun, followed by expression. Yung select expression na to, yung
Sabi dito, basahin nyo, ayun, select expression indicate column that you want to retrieve, sabi ganon. So, ibig sabihin, pwedeng koma, may ganon. Gusto ko lang yung column ng contact name saka address. Gusto ko customer ID lang saka customer name. Marunong ka na. Ang gagawin mo dito, bigyan mo na customer ID. Ganon. Tapos magkoma ka. Tapos customer name. Ayun ang sabi, matigas ulo. Tapos i-run mo ngayon, dalawang column lang lalabas dyan. Ito lang customer ID, saka yung customer name. Diba? Yun ang mahalaga, kasi yun ang sabi. Ngayon, gusto ko lahat, mag-asterisk ka, kasi nga lahat. Diba? Hindi nyo na kailangan nyo, may tutorial ako niya. May sarili kang server, tingnan nyo, meron, ano? So, naiintindihan nyo na. Ngayon, masaya na kayo. And you live happily ever after. Ngayon, kung may tanong kayo, it's about syntax. Mag-comment lang kayo sa video. No? Lahat na ng programming language, pati assembly na yun, intindihan nyo na lahat yun. No? Any programming language. Halimbawa, sample lang kayo, JavaScript. JavaScript kayo. Di punta kayo sa tutorial. Ayan, tuturuan naman kayo learn by example, JavaScript example. Ano sabi? Mag-introduction ka, isa-isahin mo lang yan. What is JavaScript? Sabi ko. And change HTML content. Kasi yung command, get element ID. So, get element ID. Halimbawa, ganito yan. Try yourself ka. Siyempre, marunong ka nang bumasa ng syntax So, hindi ganyan yan. Tingnan nyo sabi dyan, HTML kasi ito karga HTML, ito yung HTML opening, ito yung HTML closing with slash, ito yung opening na body, ito naman yung closing, ito naman yung opening. For every HTML may opening, closing, tag lang ilalagyan lang lagi na slash pa yan, ganun, kinukulong negative button, so slash. Ang syntax ng HTML lang starting na ganyan, tapos may slash lang sa dulo, ending. Pero yung starting rin, ano yung letter sa unahan dito, lalagyan mo lang ng slash yan doon, closing na tawag dyan. Kaya ayun, nag-close na siya. So, ganun lang HTML, may kinukulong, Ngayon, yung command dito, ito yung on click. Pag kinlik mo doon yung button, kukunin get element ID demo. Ang element ID ayun, demo. So, kukunin. Sabi, inner HTML, ilalabas. So, ang nangyayari dyan, pag kinlik nyo to, lalabas siyang, click me, hello JavaScript. Ito, yung message. Ito, pag kinlik nyo. So, yun yung inner HTML, ipiprint na rin sa loob. So, ngayon, itong demo na to, pwede mo itong gawing demonyo. Huwag na yan. Gawin nating anghel. Sorry. Gawin nating anghel, ayan. Pag kikinlik mo to, mali na. Wala na. Kaya gawin mo itong anghel kasi yan yung ID na pinakukuha mo. Ganun. Ayan, gusto ko message bago. Hello, JavaScript Angel. Hello, JavaScript Angel. Ngayon, pag kinlik mo yan, click mo. Ay, anghel naman pala yun. So, mali. Dapat angel. No? Anghel pala yun Ay, tama naman pala. Anghel. Teka, anghel. Anghel. Okay? Click me. Teka, may bot.
automatic. Ay, run pala, sorry. I-run mo muna, siyempre. Saka may i-click. So, ayun. So, ganun lang yan. Hindi mahirap maging programmer. Okay, so nakukuha nyo na. Yan ang mahalaga. Yan ang mahalaga. Ganun yan. Yung HTML na yan, pagka type mo rin silang HTML. Kasi i-close mo rin ng, ng bracket. Yun naman ang syntax kasi. Tapos lagyan mo lang ng slash. Yun ang ending and closing yan. So, patay na to. Yun ang ending and closing yan. Ano yung nasa loob niyan. Pwede na umandar lahat yan. Ganun lang yan. No? Kaya maaaral nyo na ito lahat. Lahat yan, pati Python yan. Lahat yan, PHP na yan. Madali na lang yan sa inyo. Pati C++ na yan. Madali na lang yan lahat. No? Gusto mag-apply ng C++ Yan ibig sabihin, ganyan daw yung format. Laging may main. Tapos out hello world. I-out na dun sa standard output. Kasi nandun yung IO stream. So, in-include nila yung file na IO stream.c o .h. So, using name std, sabi, gamitin daw yung namespace sa may standard nila. So, meron may nilagay na folder. So, ngayon, main hello world, return 0, mabalik doon yung 0. O, pag tinry it yourself mo, using namespace standard std. So meron silang certain location ng program. Okay, so yung cout, review yung syntax niyan. Ito yung redirection symbol lang yan. So, hello kamote. Anong ganun? Hello kamote. Ay, pag niran mo yan, magiging hello kamote lang din yun. No? Pag ganun yun, basta yung syntax. Madali lang yung syntax. Wala nang mahirap sa inyo ngayon. Maaaral nyo na lahat yan. C++, lahat yan. Maniwala ka sa akin. Alam nyo na yung mga comment na yun. May mga slash comment, slash